Amen. So, napakaganda po ng ating pinag-aralan mga kapatid sa gabi nito. Dahil nga dito po sa ating pinag-aralan, nakita po natin yung magpapagaling po sa sabi nito, the deaf and mute spirit. Na isa sa mga bagay na senyales po ng isang Mesaya na nagpapagaling. Upo po muna tayo. Makibukas po tayo sa libro po ng John. John chapter 10. John chapter 10. Yung title po ng John chapter 10 is The Shepherd and the Flock. Dito po sa verse 7 tayo mag-start. Sabi dito, therefore, Jesus said again, I tell you the truth, I am the gate of the sheep. All whoever came before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. So dito po mga kapatid, bilang shepherd natin ng Panginoon, isa po sa pinapaalala niya that siya po yung ating pong gate. Siya po yung gate, no? And sabi niya dito, whoever come and go out will find pasture. Pakilapag niyo muna yung inyong wine and bread para hindi po kayo mapagod. Sabi dito, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So unang-una mga kapatid, the benefit that we have because the Lord Jesus is our Savior, sabi po dito, we are saved. No? We are saved and dahil nga po siya yung gate natin, siya po yung nagpapahintulot ng ating pong pagpasok at paglabas. And hindi lamang po that we are saved, sabi niya dito, we find pasture. Tayo po ay binibigyan po ng pagkain ng Panginoon, ng protection. Pag ang sheep po ay nasa loob ng pasture, iniingatan po ito ng shepherd. No? At sabi po dito, another thing that we benefit bilang the Lord, ang Panginoon ang ating pong shepherd, sabi dito, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. So tayo po mga kapatid ay makakasigurado that our good shepherd will protect us. He will lay down his life for the sheep. At ganun po ang ginawa ng Panginoong Jesus, binigay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa, no? Sa atin na mga vulnerable, sa atin na wala pong kayang gawin na magligtas ng ating mga sarili, kundi sa pamamagitan lang ng ating pong good shepherd, no? Which is the Lord Jesus. At sabi dito, I am the good shepherd, verse 14, I am the good shepherd, I know my sheep, and my sheep know me. That just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Patayin ko nga po muna yun. Yun, so, sabi muli dito, mga kapatid, another benefit that He is our shepherd. Sabi po dito, I know my sheep and my sheep know me. So, kilala po tayo ng ating pong Panginoong Jesus. Bilang siya po ang ating shepherd, kilala po niya tayo. So, the Lord Jesus has the final authority who is His. No, sa kanya pong pagliligtas mga kapatid, alam po niya kung sino po yung tunay na nagsuko ng buhay nila.
So minsan sinasabi ng maraming tao na tinanggap ko naman ang Panginoong Jesus, kinikilala ko siya as the Lord and the Savior. Pero hindi yun eh. The Lord and the Savior does not mean that you are saved. No? So you have to have that relationship with the Lord and the Savior. You have to have that relationship at angkinin ang kanyang pagiging Lord at ang kanyang pagiging Savior. So, He laid down His life for the sheep, pero hindi automatic, mga kapatid, that she will recognize us in heaven. Or she will recognize us to be with Him in heaven. So, yung mga nare-recognize ng Panginoong Jesus are those people, no, na nagsuko ng kanilang buhay sa Panginoong Jesus. He offered the sacrifice, and ang atin na lamang pong gagawin ay tanggapin ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. So nawa tayo pong lahat dito ay nakatanggap na sa Panginoong Jesus as our Lord and personal Savior. Because it will not change that He is Lord and He is the Savior. Pero kahit 99% ng mundo ay tumanggap sa Kanya, if you do not have that relationship, hindi Kanya i-recognize sa kalangitan. No, sabi po dito sa John 14, verse 1 to 4, sabi dito, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you, I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. So mga kapatid, no? Sabi nga kanina, He knows His sheep, and we know our shepherd. No? At sinabi niya po dito, pangako niya, this is a comforting word for those who believe in the Lord Jesus, na sabi niya ganon, I am preparing the place for you. Iwanan ko muna kayo saglit. I will prepare a place for you, at isasama ko kayo for where I am. So, sino po bang gusto nating makasama lagi? No? So, ang ating Panginoong Jesus, He laid down His life so that we will be with Him in the kingdom of heaven. Gusto niyo po ba itong pangako ng Panginoong Jesus? Sabi niya, I am coming back. I am coming back. I will take you to where I am. Hindi ko kayo iiwanan dito. So ano po mga kapatid yung ating mga focus sa buhay na to? Tandaan po natin, we have to make sure that whatever things na pinagkakabisihan natin, higit sa lahat, we are taking the relationship or our relationship with the Savior and the Lord Jesus sa pinakamataas na estado. At yun ang sinisigurado natin na inaalagaan natin. No? Yun ang sinisigurado natin na mayroon tayo. So that pagbalik ng Panginoong Hesus, kasama tayo dun sa sinasabi niyang, I am going to take you. Isasama ko kayo kung nasaan ako. Sabi niya, di ba? You know, sabi niya, the way to the place where I am going. Dahil nga kilala natin siya, so we can know the way kung saan ang Panginoong Jesus. Di po ba? So we are waiting for the coming of our Messiah. At hindi po yun mawawalan ng kabuluhan. Balik po tayo sa John chapter 10. Sabi po dito sa chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So mga kapatid, we already have the promise na sabi niya, we have the life to the fullest. Ang mundong ito ay napaka-madaya. Deceptive ang mundong ito at dapat hindi po tayo magpadaya. Sabi po dito, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Yun po ang gusto ng magnanakaw. Yun po ang gusto ng kasamaan. To steal, kill, and destroy. Yun yung gusto ni Satan. Na talagang nakawin tayo mula sa Panginoon. Bakit? Kasi wala na siyang salvation eh. He cannot receive the salvation, but we
God has promised us, tayo na mga tumanggap sa Panginoong Jesus, ng kaligtasan. So take hold of that, mga kapatid. Ito yung pinaka-kayamanan ng isang tao. Kung mayroon po tayong relationship sa Panginoon, ito yung kayamanan po natin. So take hold of that at patuloy nating tandaan, hindi masasayang ang ating pagsuko ng ating pong buhay sa Panginoon. At tayo po muna, mga kapatid, ay aawit ng Cry of the Broken na awitin before we come to our communion. So, kung sino po sa atin, mga kapatid, yung nais na magsuko ng kanyang buhay sa Panginoon, those who are not yet sure of his relationship with God, pwede po tayong magtas ng ating kamay. We will pray at tanggapin natin ang ating Panginoon as our Lord and personal Savior upang tayo po ay siguradong makasama sa kalangitan. Amen po. Sa pagpapaalala po sa atin na meron po tayong kaligtasan. Nababalikan tayo ng Panginoong Jesus. Sabi nga niya sa atin pong nabasa sa John 14, babalikan ko kayo at isasama ko kayo kung saan ako nandun. So we are going to remember always yung pong ating pong salvation. At ang tinapay at wine ay nagpapaalala po sa atin yan. That the Lord will come in the due time. Ang kanya pong itinakdang panahon upang tayo po ay kunin. At magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama ng Panginoong Jesus sa kalangitan. Itaas po natin ang tinapay. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Panginoong Jesus, maraming salamat dahil tunay nga po na kayo yung nagbigay ng sakripisyo para sa amin. Ang kaligtasan na amin pong aangkinin or inangkin, O Diyos, dahil sa pamamagitan ninyo, tunay nga pong kami ay inyo pong nilinis. Sino mang tumanggap sa inyo, Panginoong Jesus, ay tunay na may buhay na walang hanggan. At patuloy kami nagpapasalamat. We are grateful that you have given us, Lord God, your life, your sacrifice, Panginoon. We are grateful that you have made known, Lord God, your salvation sa amin sa pamamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu. As we eat this bread, Lord, we thank you so much, Lord God. We thank you so much with all our praises and worship, O God. We will eat this bread, Panginoon, knowing that you are going to continue, Panginoon, to strengthen us at ipapaalala sa amin ang kaligtasan na aming pamatanggap mula sa iyo. Thank you. Let's eat the bread. Itaas po natin ang wine. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Panginoong Jesus, maraming salamat that this cup, Lord, reminds us of the new covenant. Yung covenant na nagbigay ng pagkakataon, nagbigay ng daan sa mga hintil upang maligtas. Nagbigay, Panginoon, na sino man ang tumanggap sa iyo, Panginoong Jesus, ay magkakaroon ng kaligtasan walang hanggan, na ginagalang ng langit, ng lupa, at maging sa ilalim ng lupa, ng lahat ng mga authority, O God. Maraming salamat dahil ang pangakong yun ay sinelyuhan ng isang hari. Kayo, Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas, hari ng mga hari, at Panginoon ng Panginoon. And as we drink this cup, Lord, we remember what you have done, O Lord God, at the cross, na tunay nga pong nagbuhos ang inyong dugo para po sa amin.
Lord God, we are grateful, we are thankful, we worship you, Panginoon. Tunay nga pong maingat namin itong iniinom, Panginoon, papaalaga sa amin ng kaligtasan at kapayapaan ng mga pangako, Panginoon, ng buhay na maayos, Panginoon, ganap at kasiyasiya dahil po sa aming pong relasyon sa inyo, dahil sa aming kaligtasan. Lord, to you be the glory, O God. Thank you so much. And as we drink this cup, Panginoon, patuloy niyo po kaming palakasin, O God. Patuloy niyo po kaming palakasin sa paghihintay sa inyo, Panginoon. Patuloy na patibayin, O God, ang aming pong mga buhay spiritual. Thank you so much. Let's drink the cup. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much, Panginoon. Sa gabing ito, we celebrated, Panginoon. We celebrate your goodness. Patuloy nga po namin maalala, that nothing in this world, O Lord God, can compare to your promise to us. Nothing in this world can compare to your love, Panginoon, which we have received. Nothing can compare, Panginoon, sa inyo pong pangakong kapayapaan, sa inyo pong pangakong comfort, O Lord God, sa inyo pong pangakong protection sa amin at pagsama sa amin, O Lord God. Lord, thank you so much. Patuloy nga po ang banal na Espiritu, ang tunay na gumabay sa amin, magpatibay sa aming kalooban, at tunay na magturo sa amin ng aming pong mga daraanan at gagawin bilang mga anak ninyo. Salamat, Lord, dahil Ama, na ituturing namin po kayong anak at tagapagmana kasama ni Kristo. Thank you so much. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.